Yusek, as a trial lawyer, sino po yung naobserbahan yung umaaktong, mga senator judge na umaaktong lawyer for the defense? Makikita natin sa hearing bilang trial lawyer, makikita natin sa hearing na meron ng sariling batas, merong proseso, pero yung proseso ay nililihis. Iniiba ang interpretasyon at hindi hinahayaan ang witness na magtapos ng kanilang sagot. Ang judge po kasi, sila po ay nagtatanong for clarification. Ang ibinabato nila ay clarificatory questions. Hindi po sila para mag-cross-examine ng witness. Hindi po sila dapat nakikipagdebate sa witness. Kasi ang mandato nila, kunin ang katotohanan para sa taong bayan, hindi para walisin ang batas, walisin ang dapat na malaman ng tao para lang pagtakpan ang kalokohan di umano ng iba. Another follow-up. Sige, go. Yusek, can we get any names? Napanood naman lang lahat ang impeachment trial. So, makikita niyo naman kung sino ang nagko-cross-examine ng mga judges sa Senado. Another follow-up, Kat Domingo, ABS-CBN. Undersecretary, based on the findings of the PCO and your observation, ano po yung most damaging or most biased statements from senator judges that you have heard throughout the impeachment trial? Na ang dapat managot lamang ay ang SDO. Nakalimutan na may head of agency. Ma'am, also the palace's comment on a certain senator facing an ethics complaint, sa tingin niyo po ba, meron po kasi over the spliced video of Attorney Shell Jokno, sa tingin niyo po ba, also as a state communicator, may violation din po bang nakikita dito, given na maraming nagsasabi na fake news din po yung in-upload na video, it was misleading? Wait for a while, hindi ako aware dun sa anong video yun. Ito po yung video na pinost sa page ni Senator Pia Cayetano. That was the basis of an ethics complaint filed against her before the Senate Ethics Committee. So kung ano ang mensahe namin? And makakwalify din po ba to as a violation ng anti-fake news campaign ng Palasyo? Depende kasi ito sa motibo. Ang motibo ba ay para ibahin ang naratibo? Ang motibo ba na ito ay para ibaba ang dignidad ng ibang tao na nasa video? So, depende po ito sa mga motibo ng gumawa ng spliced video. Pero bilang lawyer, obligasyon ng mga lawyers na hindi magpakita ng fake news or mag-promote ng fake news.